si Juan Crisostomo Ibarra? Oo naman. Bakit? May nabalita na kung babalik na siya galing Europa. Talaga ba? Oo. Sigurado ako may masigabong salo-salo mamaya. Ama! Ama! Bakit anak? Tamang-tama at narito ka. Meron akong magandang balita para sa'yo. Totoo po ba babalik na si Crisostomo? Kailan po siya babalik? Oo anak, totoo yan. Sa susunod na linggo siya babalik. At maghahanda ako ng salo-salo para sa kanyang pagbabalik. Oo anak, huwag ka nang malungkot. Hindi po, Ama. Ako ay nakapaghintay ng 7 taon. Paano pa kaya ang 7 araw lang? Saya po talaga ako, Papa. Masayang masaya. Masaya din ako para sa iyo anak. Mga talaga mga angel. At napatunayan sa akin yun sa 20 taong tumilingkod sa bayan ng San Diego. Wala silang modo, nakakabisit. Makasalanan sila at hindi man lang marunong mag-umpisa. Padre Damaso, nandito tayo sa mga bahay ng mga Indio. Aba, ano naman, totoo namang mga mangma ang mga angel. Kamusta kayo din? Magandang gabi sa inyo lahat. Maaari ko bang makuha ang inyong atensyon? Padre Damaso, ano po? Ikinagagal akong ipakilala sa inyong lahat. Ang anak ng aking yumangong kaibigan. Walang iba kundi si Crisostomo Ibarra. Magandang gabi sa inyong lahat. Padre Damaso, isang matalik na kaibigan ng aking ama. Isang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ako bingi. Narinig ko yung mga sinabi. Ngunit nagkakamali ka, hindi ko naging kaibigan na ito. Mga nito. Sino nga maglalakbay po? Magandang gabi sa iyo. Ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra? Hindi po kayo nagkakamali. Maligayang pagpapalik galing sa Europa. Kilala ko ang iyong ama. Tama na muna yung pag-uusap sapagkat nakahanda na ang ating hapunan. Ano ba naman to si Kapitan Tiago? Hindi man na ako pinakilala sa mga magagandang babae. Hindi po, dito muna ako. Magandang gabi po. Sumapa pala si Jesus na nagdala. Ay, ano ba? Ganyan na ba ang trato sa isang mistisa? Bulag ka ba? Hindi naman ako bulag. Sa katunayan, mas malinaw pa ang aking mga mata. Pinagmamasahe ko lang kasi ang buhok ko. Ay, alam ko. Alam kong maganda ako. Pero hindi ibig sabihin ay pwede mo na akong banggain. Padre Damaso, dito ko na maupo. Hindi, ituloy mo na ang planong pag-upo sa silya yan. Sige na, matatanggap ko naman ikaw ang upo rito. Hindi, ikaw ang nararapat kaya ikaw na umupo sa silya yan. Ikaw ang mas malapit sa Panginoon, Santiago. Sige na, huwag kang mahihiya. Pero ikaw ang padre sa bayan nito. Eh, umalis ka na nga lang at ako na umuupo. Ibarra, kailan ka ba pumunta sa Europa? Itong taon na pong nakakaraan. Nakalimutan mo sa mga tungkol sa ating bansa. Sa totoo lang, lagi kong naiisip ang Pilipinas. Ako yata ang nakalimutan ng bansang ito. Ilang buwan na rin akong walang natanggap na balita. Hindi ko tuloy alam kung paano namatay ang aking ama. At ano naman ang pinakamagandang lugar na bisita mo? Pinag-aralan ko ang bawat bansa at nalaman kong mayroon silang pagkapareho ng tema ng kabuhayan at politiko at relihiyon nila. Iyan lamang ang nalaman mo. Sinayang mo lang pala yung pera.
pera sa pagpunta sa mga walang kwentang lugar. Kung itatanong sa mga bata, ay alam rin nila yan. Mauna-una ko, kakarating ko lang kanina. May mga bagay pa akong kailangan asikasuhin. Hindi ako papayag. Malapit ang dumating si Maria Clara. Pupuntahan ko siya bukas. Pakisabi na lang po. Nakita niyo ba yan? Nakita niyo? Ganyang kabastusan din ang mapag-aaralan niyo kapag pumunta din kayo sa Europa. Kung hawak ko lang ang gobyerno, ipagbabawal ko ang pagpunta ron. Itong taon na akong nawala. At wala man lang masyadong nagbago. Nakakalungkot. Binata, naging kaibigan ako ng iyong ama. Kung kilala mo nga ang aking ama, pwede ko bang itanong kung paano siya namatay? Hindi mo alam? Alam mo naman siguro kung saan siya namatay. Hindi ko po alam. Wala man lang bang may nagsabi sa'yo na namatay siya sa bilangguan? Sinong namatay sa bilangguan? Ang iyong ama. Ano? Anong sinasabi mo? Inaasar mo ba ako? Nagkakamali po yata kayo. Kilala mo ba talaga ang aking ama? Hindi ba't sabi mo ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra? Bakit siya namatay sa bilangguan? Kahit marangal ang iyong ama, nagkaroon din siya ng mga kaaway. Merong isang artillero na umabol sa mga batang nangaasar sa kanya. Kamalasan, nakisali ang iyong ama. Kalaunan, namatay ang artillero dahil sa apoplexy. Napagbintangan ng iyong ama dahil sa kanyang mga kaaway at hindi na siya nakalaya. At sa kasamaang palad, sa balingguan na siya namatay. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Nakikiramay ako sa'yo. O Iha, bakit mag-isa ka lang? At bakit tila malungkot ka? May problema ka ba? Wala naman po. May iniisip lang. Gusto mo bang magbakasyon muna? Para naman makalanghap ka ng sariwang hangin. Saan bang gusto mo? Sa Malabon o sa San Diego? Sa San Diego. Pinsan, maaari ko ba munang makausap ang aking pamangkin? Nandiyan na, ang kanina ko pang inaantay, Maria. Mabuti naman at naisipan mong dumala. Akala ko kasi nakalimutan mo na ako. Hindi kita makakalimutan, Maria. Ultimo sa panaginip makikita kita. Hindi ka kailanman nawala sa puso at isip ko. Totoo ba ang mga sinasabi mo? Kailanman hindi ako nagsinungaling sa'yo. Lalo na't ang mga binitawan kong mga salita ay galing sa aking puso. Kahit kailan talaga napakabulero mo. Sandali. Naalala mo pa ba ito? Ito ba yung mga sulat ko bago ako umalis? Maiba ka pa bang isinulat sa aking Ginoo? Ano ba ang mga isinulat ko dito? Marami. Maraming kasinungalingan. Sinabi mo dito na kailangan mong umalis at mag-aral sa ibang bansa dahil sa kagustuhan ng iyong ama. Ah, oo nga pala. Bakit? May problema ba? May nakalimutan pala akong gawin. Kailangan ko magtungo sa aming bayan upang mabisita ang puntod ng limawang kong ama sa sementeryo. Humayo ka na. Hindi kita pipigilan. Pagdating mo doon, ibigay mo itong bulaklak sa puntod ng iyong ama. Huwag kang mag-alala. Ilang araw rin ay magkikita tayong muli. Maraming salamat sa pag-intindi, mahal ko. Mahal na mahal kita. Mag-iingat ka, aking Ibarra. Nandyan ang puntod ng iyong ama. Sa likod na malaking cross, senyor. Naalala ko, dito iyon, pero nasira na ang lupa. Nasaan ang puntod na may markang cross na katulad Ah, yung cross ay sinunog ko. sinunog?
Bakit? Dahil utos iyan ng padre, Ay papakita mo naman sa amin siguro yung puntod. wala na doon ang bangkay. No? Ginawa mo yun? Tanga ka ba? Wala pang isang taong lumipas simula nung inilibing yon. Inutusan lang kasi ako ng padre. Sabi niya, idalhin ko raw to sa mga sementeryo ng mga incheck. Ginawa mo yun? Huwag ka magalit, senyor. Hindi ko inilibing iyon sa sementeryo ng mga incheck. Buti na lang at hindi mo yun ginawa. Umuulan kasi noon, kaya itinapon ko na lang sa ilog. Ano? Napakalaki mong inutil. Let's ka. Anong karapatan mong gawin iyon sa aking ama? Bitawan mo ako. Hindi ako nagpakuno sa kanya. Hindi yun. Pinahukay mo siya at pinilipat sa ibang sementeryo. Ano? Hindi ako ang gumawa nun. At kung hindi ikaw, sino? Wala nang iba kundi si Padre Damaso. Tapin mo ba ang lubid, Crispin? Kuya, ayoko na. Natatakot na ako. Umuwi na tayo. Sa bahay, hindi ako natatakot. Doon, hindi ako sasaktan. At hindi ako pagbibintang magnanakaw. Hanggang kailan tayo ganito, kuya? Sana pag-uwi natin, magkasakit na lamang ako. Para alagaan ako ni nanay. At hindi na ako pabalikin sa kumbento. Ikaw din, kuya. Sana sabay tayo magkasakit. Huwag. Mas mahirapan tayo kung magkakasakit tayo. Mamamatay sa sama ng loob si inay at tayo naman ay sa gutom. Magkano ba ang sinasahod mo ngayong buwan? 2 piso. Malaki ang binawas dahil sa ilang beses na multa. Kuya, bayaran mo yung sinasabing salapi na inakaw ko. Nasisiraan ka na ba? Ang sabi na sa Christian Mayaw ay 2 ang kinuha mo. Katubas iyon ng 32 piso. At hindi ko kayang bayaran iyon. Sabi ng sakristan mayor, papatayin nila ako sa palo kapag hindi ko na ilabas ang mga salapi. Kuya, kung nasa akin man yun, matagal ko nang ilabas. Ay nako, sana totoong talagang niyakaw ko yung mga salapi. Kinatakutan ko, baka malaman ito ni nanay. Basilio. Ikaw ay minumultahan ko ng kalahati dahil sa maling pagpapatunog ng kampana. At ikaw naman, Crispin, hindi ka makakauwi hanggat hindi mo na ilalabas ang iyong ninakaw. May pahintulot po kami makauwi. Hinihintay na po kami ng aming ina. Hindi. Mamayang alas 10 ka pa makakaalis. Ginoo, alas 9 pa lamang po ay hindi na maaking maglakad sa daan. Siguradong mahuli kami ng mga gwardiya sibil. At bukod pa doon, malayo ang aming bahay, malayo din ang aming lalakarin. Abat, inuutusan mo ba ako? Itong tatandaan mo, mas mataas ang posisyon ko sa inyo. Itatak mo yan sa kukote mo. Kaya wala kang karapatang diktahan ako. Naiintindihan mo ba? Mabuti naman kung ganun. Basilio, maiiwan ka dito, mamaya ka pa makakaalis. At ikaw naman, sumama ka sa akin. Kuya! 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 Pakangawan niyo na po. 1 linggo na namin din nakita ang aming ina. Sigurado ako magugustuhan ng mga anak ko ang inihanda ko sa kanila. Nasaan na kaya sila? Ikaw pala yan, Pedro. Sino naman ang inaasahan mo? Kabinada? Para sana sa mga anak natin yung inihanda ko. Peste naman oh, di hindi ako kakain. Yun ba ang gusto mo? Hindi naman sa ganon. Sige, kumain ka na. Huwag na, nawala na ako ng gana. Kapag dumating na ang mga anak mo, siguraduhin mong ipagtatabi mo ako ng pera galing sa kanila. Nay! Basilio! Anak ko! Anong nangyari sa'yo? Nasaan ang kapatid mo? Si Crispin, nasaan siya? Ayos lang po ako, Nay. At si Crispin ay naiwan sa kumbento. Naiwan sa kumbento? Bakit siya naiwan? Kinuha po siya ng sakristan Mayo dahil pinagbintangan po nilang nagnakaw si Crispin.
ayaw pa rin nila akong pauwiin. Ngunit sa takot na ako'y mahuli ng mga Guardia Civil, ay tumakas na ako. Mga baging Diyos, iligtas niyo po ang aking anak, si Crispin. Ang mabait kong si Crispin, pinagbibintangan ng mananakaw. Kawawa naman ang aking bunso. Huwag kayong mag-alala, Inay. Hindi naman nila sasaktan si Crispin. Sige anak, kumain ka muna. Ngunit ito na lang ang natitira ng iyong ama. Umuwi dito si tatay. Umalis agad. Nay, ano kaya kung tayo na lamang tatlo magsasama? Ako, ikaw, si Crispin. Mas tahimik ang buhay natin kung wala si tatay. Huwag ka magsalita ng ganyan anak. Sige na, kumain ka na. Inantok na po ako, Inay. Matutulog na lamang muna ako. Mamaya na ako kakain. Ganun ba? Sige, pumasok ka muna sa ating silid at susunod na rin ako. Piligpitin ko lang ang mga ito. Ba, ang ina ng mga magnanakaw? Magtapat ka kung ayaw mo masaktan. Ina ng mga magnanakaw? Nasaan na ang mga salapi na ibinigay ng mga anak mo kagabi? Salapi? Anong salapi? Huwag ka na magsinungaling. Nasaan ang mga anak mo? Ang malaki ay nakatakas. Saan mo dinala ang maliit? Mga ginang, matagal nang hindi umuwi si Crispin dito. Pumunta ako kanina sa kumbento. Tama na! Mabuti pa, ibigay mo na lamang sa amin ang mga salapi na ninakaw ng mga anak mo at pababayaan ka namin. Pero hindi magnanakaw ang mga anak ko. Kahit na wala kaming makain, hindi nila magagawa mo yun. Kilala ko ang mga anak ko. Kung gayon, sumama ka na lang sa amin sa kwartel. Huwag! Crispin! Basilio! Ang damit ni Basilio! May dugo! May dugo! Ang damit ni Basilio may dugo! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Ikaw! Ikaw siguro ang kumuha ng mga anak ko! Nawawala ang mga anak ko! Kasalanan niyong lahat! Ay, sandali! Baka babalik na sila sa bahay! Ibigay mo sa akin ang iyong salapi kung ayaw mo masaktan. Wag, Ginoo. Wala talaga akong kahit na anumang salapi. Tulong! 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 Ayos ka lang ba? Mukhang malalim ang sugat mo. Senyor Ibarra, may bisita po kayo. Sige, papasukin mo. Elias, halika, tumupo ka muna dito. Niligtas mo ang buhay ko noon, kaya niligtas ko rin sa iyo. Ngunit, kaunti pa lang ang aking nabayaran. Huwag ka munang magpasalamat at may papagawa pa ako sa iyo. Sige, nagsalita ka. Huwag mong sasabihin sa iba ang tungkol sa babalang sasabihin ko sa iyo. Huwag kang mag-alala. Alam kong gusto ka nilang huliin pero hindi kita ipapahuli. Hindi ko iniisip ang sarili ko. Ikaw ang iniisip ko. Anong ibig mong sabihin? Meron kang nakaraan. Ang iyong lolo't amay may mga kaaway. Kilala mo ang mga kaaway ko? May kilala akong isa. Huwag mong kakalimutan ang mga sinabi ko. Iligtas mo ang iyong sarili para sa kapakanan ng bansa. Kailan ulit tayo magkikita? Kung kailan mo gusto. Basta kung kailangan mo ako, nandito lang ako para sa iyo. Gagawin ko ang lahat para iligtas ka. Babayaran ko ang utang ko sa iyo hanggang sa aking huling hilinga. Ako din sa'yo, Elias. Pagsiyo mo
Ang mga na espiritu sa mundo. At itinawag mo sa kanila mabuting kalooban upang palaganapin ang pangaral. Hindi mo pinawag biyaya na salita sa kanilang mga bibig. Sa kanila ay binigyan ng tubig upang mapawi ang buhay sa kanila. Ang mga salita ng Diyos ang magpapaunlad sa inyong lahat. Kaya kayong mga makasalanan, masdan niyo siya ng buong paggalang at pagsisi. Tingnan niyo na lamang si Gideon, ang matapang na si David, ang matagumpay na si Rudal, ang buwan si Ben ng kagitingan na lalong marakas kaysa sa lahat ng sibil. Sinuungan pares. Di ba higit na matapang at makapangyarihan ng krus kaysa sa kahit anong sandata? Nasasabi nga sa Biblia na kung meron kayong isang bahagi ng katawan na nagtutulak sa inyo sa pagkakasala, putulin ninyo at itapon sa apoy. Mag-iingat ka kaibigan sa pinapatayo niyong paaralan at huwag kayong lalapit sa unang batong iungos at huwag rin kayong lalayo sa kura. Wait, bakit? May ay nag-aambang panganib sa inyo, basta't huwag na kayong maraming tanong para rin to sa inyo. Mga kaibigan, magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay na awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasala. Nikos, Ginoong Ibarra, maaasahan niyo ang aking tulong. Ano man na iyong iutos ay aking gagawin o iutos ko sa aking mga tauhan. Salamat, Alkalde. Ngunit wala pa naman akong iutos. Hindi ba kayo maglalagay ng palatida sa Nibara? Hindi na. Ayokong matulad kay Juan Palomo. Ako na nga ang naghanda. Ako pa ang kakain. Sige na, Ginoo. Maglagay na kayo ng palatida. Sige na nga. Go. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo akong iahaw ng sawing palad na lalaki. Maria! 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 Anong nangyari sa kanya? Matapos siya makita na hindi ikaw ang napahamak, ay nawala na siya ng malay. Marahil ay labis siyang kinabahan sa nangyari. Ah, ganun ba? Ito ay isang masamang simula. May tatawag niyo ba ang trabaho ang pagsasermon? Abay, oo naman. Paano mo naman nasabi? Hindi niyo ba napapansin si Padre Damaso? Kahit tuwing nagagalit or nagdadabog, siya'y tumataba. Mga padre, Ginoo at Binibini, ipagpatawad niyo, ngunit kailangan ko nang umalis. Nagpadala ng telegrama ang Kapitan General. Siya'y darating mamayang ika-4 ng hapon. Kailangan ko bang mag-ayos ng aking bahay sapagkat sa tahanan ko siya tutuloy. Paalam sa inyo. May maulang niya sa iyo, kita. May pinag-uusapan ba kayo kanina? Ituloy ninyo. Nabanggit na kasi ni Senyor Ibarra ang tungkol sa pagpapatayo niya ng paaralan. Kung sino man ang mga tumulong sa kanya at ang arkitektong gumawa sa plano. Tungkol dyan pala. Wala akong alam sa mga arkitekto. Natatawa nga ako sa mga taong kumukuha ng serbisyo sa mga arkitekto. Ipinapakita lamang nila na sila ay mangmang. Ako lang ang nagplano sa ating simbahan. Kapag paaralan kasi ang pinag-uusapan, kailangan natin ng expert. Eksperto, wala na talagang mas tatanga pa sa mga Indyo. Hindi ba nila alam kung paano magtayo ng 4 na dingding at maglagay ng bubong? Napakadali. Tapos kailangan pa ng dalubhasa. Nagpapatawa ka ata, Ginoo.
Ano pa bang kailangan sa isang paaralan? Tingnan mo nga naman ang mga inyo. Natuto lang ng konti ay masyado lang mapalagay at mayabang. Silang lahat ay hindi nararapat sa mundong ito. Kaya pinarusahan ng mga magulang ng mga iyan. Pero pupunta pa rin sila sa Europa para sayangin ang pera. Ang Diyos na ang bahala sa kanila. Ang ama ng isa sa mga ahas na ito ay pinarusahan ng Diyos. Siya ay namatay sa bilangguan at saka... Gawin mo sinasabi mo. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko ah! Mahal ko! Hindi mo man lang nirespeto ang aking ama. Padre, ang iyong bunganga ay puno ng kabanalan. Ngunit ang iyong puso ay puno ng pagmamalabis. Huwag kayong lumapit. Akala niyo ba idudumihan ko ang aking kamay? Akala mo ba, Padre, mas mataas kasi ng tao kaya husgahan mo sila? Ang ama ko ay marangal. Sinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa akin at para sa bansa ito. Puro mabuti ang ginawa ng aking ama sa taong ito. Binuksan niya ang sariling pinto at pinakain sa sariling lamesa. Ngunit ano ang iyong ginawa? Pinagbintangan mo siya at ikinulong at nilipat mo ang kanyang bangkay. Hindi mo man lang nirespeto ang alaala ng aking ama. Huwag mo yung gawin, mahal ko! Padre, alam mo ba kung saan ko makikita si Padre Damaso? Maswerte ka dahil sa Padre Damaso na dito sa San Diego. At maya-maya nandiyan na siya. Malala ba ang sakit niya? Magagamot pa naman siya. Basta siguro rin iniinom niya ang mga reseta na binigay ni Dr. Tiburcio at siguro rin iniinom niya ito araw-araw. Ginoong Linares. Ginoong Linares. Ha? Ano pa iyon? Gusto ko lamang pong sabihin na nandyan na po si Padre Damaso. Maria Iha, ano nangyari sa'yo? Lubos ako nag-alala nung malaman kong magkasakit ka raw. Maayos naman ang kanyang kalagayan. Kailangan lang niya ng sapat na pahinga, kaya huwag ka mag-alala. Kapitan Tiago, mauna na kaming umalis. May mga bagay pa kaming dapat asikasuhin. Sige, maraming salamat sa inyo. Hayaan niyong ihatid ko kayo patungo sa labas. Maria, anak ko. Iurong ko na ang kasal ninyong dalawa ni Senyor Crisostomo Ibarra. Ama! Huwag niyo po itong gawin sa akin. Mahal na mahal ko po si Crisostomo. Hindi na magbabago ang aking pasya, anak. Pero huwag kang mag-alala. Ikakasal ka pa rin. Ama! Gusto kong pakasalan mo ang pinsan ng aking bayaw, na pamangkin ni Don Tiburcio de Espandia, si Alfonso Linares. Padre Damaso! Bakit? Nag-iinarte ka? Napakaswerte mo dahil ikaw ang papakasalan ng pamangkin kong si Linares. Ang babaeng hindi man lang nahigitan ang aking ganda. Doña Victorina, ikaw, huwag mong tatanggihan si Linares kung ayaw mong magkaroon ng gulo. Maria Clara Iha, siya ang gusto kong pakasalan mo. Tumahimik kayong lahat. Anong karapatan niyong diktahan ng aking puso? Ang puso ko ay nilikha lamang para kay Ibarra. Si Ibarra lang at wala nang iba. Sinisigawan mo ba kami? Oo, dahil mga asar kayo. Dahil hindi niyo lang pinahalagahan ang puso. Napakabastos mong babae ka! Maria Iha, makinig ka sa akin. Si Linares ang gusto kong pakasalan na. Kung hindi ka magpapakasal sa kanya, magmamadre ka, ano ang pipiliin mo?
Anong karapatan mong pagpilian ako? May karapatan ako dahil ako ang iyong tunay na ama. Yes, Kabulayan, anong mapaglilingkod ko sa'yo? Kailangan niyo na pong itago ang inyong mga sinulat at tumakas na rin kayo. Naguguluhan ako. Ano po lang nangyari? Natuklasan ko po na magkakaroon ng pag-aaral sa mamaya. At ang pangalan niyo ang isisigaw ng mga maghihimagsik na bayaran. Ang sabi ay kayo raw ang nagbayad sa kanila. Huwag na kayong magalinlangan pa. Kailangan na nating umalis bago pa mahuli ang lahat. Ngunit saan naman ako pupunta? Si Maria Clara naghihintay sa akin mamayang gabi. Kahit saan, basta malayo dito. Sige, tulungan mo na akong ayusin ang aking mga papeles. Senyor! Ito ang aking plano. Dadalhin ko kayo sa isa kong kaibigan sa Mandaluyong. Pagkatapos ay ihatid ko sa inyo ang iyong mga salapi na naitago ko. Maaari nyo itong gamitin upang makapangibang bansa. Mangingibang bansa? Marami kayong salapi at isa pa, marami rin kayong kaibigan sa Espanya upang malinis ang pangalan ninyo. Mas mabuti pa ang ibang lupain kaysa sa sarili nating bayan. Elias, marami ka nang naitulong sa akin upang maligtas ang aking buhay. Sumama ka sa akin sa Espanya at doon tayo manirahan. Magturingan tayong tunay na magkapatid. Total, parehas naman tayong sagang palad. Tawad ninyo Ginoo, ngunit hindi ako makakasama sa inyo. Hindi ako magiging maligaya sa ibang lupain. Dito ko nais magtiis at mawala ng buhay. Ngunit, ba't pinapayuhan mo kung mga ibang bansa? Sa ibang bansa ay hindi kayo maghihirap. Maaari kayong magtagumpay doon. At baka dumating ang panahon na kasaklaman nyo ang inyong bayan. Hindi totoo yan. Kahit kailan hindi ko kayang itakwil ang aking bayan. Wala akong iniisip kundi ang makakabuti para sa bayan dito. Huwag na tayong umalis, lumaban na lang tayo. Ngunit hindi tayo mananalo sa kanila. Wala tayong sandata. Dito tayo, senyor! Ayan sila, barilin mo! Kinalulungkot kong sabihin, Maria. Ngunit wala na si Crisosto. Mahal mo ba talaga ako, Ama? Ano? Kung mahal mo ako, iurong mo ang kasal namin ni Linares. Basta't buhay si Crisostomo, kaya kong magdusa at maghirap, basta't may narinig ako tungkol sa kanya. Kung buhay siya, ay pakakasalan ko si Linares. Pero ngayon patay na siya, magmamadre na lang ako. O di kaya'y magpapakamatay. Patawarin mo ko, anak, sa mga kasalanan ko sa iyo. Pumayag akong ikasal ka sa lalaking hindi mo naman talaga mahal. Magmamadre na ako. Anak, hindi pwede. Kailangan magkasal ka sa ibang lalaki. Dahil hindi habang buhay mababantayan kita. Magmamadre ako o mamamatay. Anak, piliin mo ang kahit na sinong lalaki. Ayos lang sa akin. Magmamadre ako. Sige. Kahit masakit sa aking kalooban na magmamadre ka. Totoo nga na may Diyos na nagpaparusa. Sana'y ako na lang ang maparusahan at wag na ang anak ko. Nay? Nay! Basilio! Anak ko! Sino ka? Ako po to, Inay, si Basilio. Hindi ikaw anak ko! Inay! Sino ka? Hindi ikaw ang anak ko! Nasa kumbento ang mga anak ko! Naku, baka nagugutom na yun sila! Magluluto pa ako ng pagkain para sa kanila! Nay, ako po to, Inay. Hindi niyo ba ako nakikilala? Basilio! Anak ko! Ikaw nga ang anak ko! Basilio! Ikaw nga ang anak ko! Nay! 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 Nay, gumising ka, Nay!
Nay! Nay! Gumising ka, Nay! 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 Ang babaeng yan, siya po si Sisa, nanay ko. Piniga sa akin. May sugat ako. 2 araw na akong hindi nakakakain. Nakakainom. Ilang oras na lang mamamatay na rin ako. Sunugin mo ang bangkay namin ng iyong ina. Kung walang darating, pukayin mo ang ginto na ibinaon ko. Gamitin mo sa iyong pag-aaral. Mamamatay akong hindi makikita ang bukang liwayway ng aking bayan. Ayun, nakasaksi nito. Batiin niyo siya at huwag sanang kalimutan. Kami namatay at nagtanggol para sa ng bayan. A few minutes later. Of course. Bisa yung mga bulak. Race natin. Yung bulak. Wala kami grip. Tsaka. Garbage space student. Of course. Tsaka may palas. Wala kami grip. May labanan. Labas. Ah! Garbage space student. And then just stick. Of course, hindi kami nagsashampoo. Stick. Garbage space students. Of course. We are have a big. We are space student. Of course. What the fuck? Hindi kami kapo. What the fuck? The man of the bigger. Garbage space student. Of course. We are eating. I drinking. Garbage space student. Of course. Sinasala yung ito namin. We are space student. Of course, we drink water from the sea. We are space student. Ano yung pinagawa ko ito? We are space student. On the wings of love, up and above the clouds. Ayun sila, barilin mo! Ayaw na kita lang sa kamera! Nag-react, kaya na mag-react. Stop it. Get some help.